Pleasant good afternoon, sir, ma'am, to our court administrator. Good afternoon po to our director, DIDM, Police Major General Marnie Marcos, sir, juniors. Good morning, sir. Good afternoon, sir. I'm here to present to you, sir, the operation po ng ating e-warrant system. By the way, sir, I'm NUP Jun Valoria, the Systems Administrator po ng ating NGIS of the Next Generation Investigation Solution. Kami rin po, sir, sa mga clerks of court, siguro, sir, familiar na po ang team po namin sa inyo. Kami rin po yung nagturo, sir, sa inyo ng ISOPINA system nationwide. Ang kaibahan lang po ngayon, sir, ay online. So, hindi nyo po kami makikita personally, pero hopefully, sir, itong ituturo po namin sa inyo ay magiging magaan sa ating lahat, especially po sa inyo. Dahil po ang problema po natin sa ating warrant system po natin, sir, ay dinadala nyo pa po sa amin yung mga warrant of arrest physically. This time of pandemic, sir, medyo problema dahil baka mamaya hindi makarating sa amin kaagad yung warrant of arrest na in-issue rin po ninyo, mas lalong hindi po namin mahuhuli ang mga suspects po natin. With the new innovation po ng ating e-warrant system, ginawa po namin electronic. So kung sa mga clerk of courts, lalo na po yung mga judges po natin, yun pong manual warrant po, of arrest po natin, ginawa lang po natin siyang electronic. Pinadali po natin yung proseso. Kaya lang, using internet connection. Okay po? So ngayon, sir, ito po yung pinaka-dashboard po ng ating e-warrant system natin. Wala po kayong ibang gagawin, sir. Kung kayo po ang user po dito, sir, ay ang mga clerks of court. Ang mga judges po natin dito, sir, ay actually wala kayong gagawin. Kundi mag-utos lang po tayo sa mga clerks of court para gumawa po ng warrant using the e-warrant system po natin para bigyan kami ng kopya through the system. Okay po? So mga clerks of court, sana po nakikinig po tayong lahat, sir, no? Ma'am, ang gagawin po natin ay meron na po kayong username at password. Galing po yun sa Microsoft 365 na provided po ng Supreme Court sa inyo. So, dito naman, sir, sa dashboard po natin, makikita nyo po, login as court. Okay po? Wala po kayong ibang gagawin, kundi i-click lang po yan. Huwag po kayo pupunta dito, sir, ma'am, sa username at password. Hindi po kayo dyan. Para sa amin lang po yan. Sa inyo po ito, sir, ma'am, dito kayo sa login as court. Pag login as court kayo, dito po, meron ng, ang gagawin lang po ninyo, ma'am, sir, ay, kunwari dito kayo, ilalagay lang po ninyo yung provided po ng username ng Microsoft sa inyo, galing po sa Supreme Court po natin. So, ang meron na po kaming na-pre-create po na username. Ito po ay sa sample lang po namin during the training. Then, ang password po, provided din po yan ng Supreme Court sa inyo through Microsoft 365. Ganun po ang paglalagin po natin. Then, sign in. Pag may lumabas po yan, ma'am, sir, inon nyo lang. Pupunta na po kayo sa pinaka-dashboard po ninyo. Sa sample po na nakikita natin dito, sir, ma'am, ay meron na po kaming mga pangalan. Ito po ay pinag-practicean na po namin. At least makikita nyo na po kung just in case na nakagawa na po kayo ng mga warrant of arrest, ito na po ngayon yung magagawa po ninyo or nagawa na po ninyong mga warrant of arrest na in-issue nyo sa PNP. Remember po, sir, itong e-warrant po natin ay sa PNP ito na i-issue. Okay po? So, kung si court or si judge po ay nagbigay sa inyo ng utos na gawan po ng warrant of arrest for a certain Juan de la Cruz, wala po kayong ibang gagawin kundi issue warrant. Okay po? Pero before that, tingnan muna natin yung dashboard nyo, sir, ma'am. Kasi may makikita kayong mga features dito sa ating dashboard, tulad dito sa red portion, red box na to, warrant of arrest for signature. Ano yan? Yan po natin pag-aaralan natin. Uploaded, signed warrant of arrest. Then, not yet arrested. So, alam nyo po lahat kung sino-sino po yung hindi pa na-arresto ni police. Okay po? Then, meron din po issuance po ng ating commitment order. Since kayo po ang nag-i-issue sa amin ng warrant, kayo din po ang mag-i-issue sa amin ng commitment order
para mailipat or mai-transfer po natin yung mga PDL natin to our jail facilities nationwide. Then, lahat po yan, sir, ma'am, pag-aaralan natin, clickable po lahat yan. Pag click nyo po yan, lalabas po yung figure, meaning parang i-refresh lang po natin. Yan. Lahat po yan, clickable. Dito sa more info po, pag click nyo yung more info na yan, sir, lalabas dito yung 8 warrant of arrest na for signature po ni Judge. Doon po magkakaroon po ng participation si Judge sa signature ni Judge. Kasi alam naman po natin, napaka-strict po ang warrant of arrest pagdating po sa signature ni Judge. Okay po? Physically, yung warrant of arrest po ay pipirmahan po ng ating mga judges. Then, doon po pag napirmahan na po ni Judge, kailangan po nating i-re-upload ulit o i-upload ulit sa ating e-warrant system yung sign, physically signed signature ni Judge. Paano po gagawin natin yon? Yun lahat po ang gagawin po natin, pag-aaralan po natin ngayong araw. Then, yung not yet arrested, ito po naman yung mga warrant of arrest na in-issue nyo sa amin na hindi pa namin na-arrest. Okay po? Then, dito sa ating commitment order, kung meron na po kaming na-arrest, sa status ng suspect po natin is arrested na, magre-reflect po dito sa inyong dashboard na na-arrest na po yon. That's the time na magpi-feedback kayo sa amin, mag-i-issue po kayo sa amin ng commitment order. Okay po? So, nasabi na po namin lahat kung ano po yung laman ng ating dashboard. Doon na po tayo sa issuance. Sinabi na po ni Judge, so, issuehan mo branch 76 ng RTC Quezon City, si Juan de la Cruz, kasi ang kaso niya ay robbery. So, anong gagawin po ni Clerk of Court? Click niya lang po yung issue warrant. Then, ito po yung pinaka-fields, okay po, ng ating e-warrant system. Ayan. But before that, okay po, bago nyo po lagyan ng mga laman ng itong mga field natin, see to it na yung judge po natin ay nasa listahan po natin. Okay po? Tulad nito, pagka po nasa listahan na po natin yung judge natin, pangalan ni judge, ito po ay nakalagay na po dito kasi mandatory po kasi itong mga pangalan ni judge, then clerk of court. Okay po? Paano po gagawin yon? So, anong gagawin po muna natin? First and foremost, tignan muna natin yung list of judge. Okay po? Judge list. Ayan po. Ngayon, sir, wala na po sa amin itong si Judge Nathaniel. Nathaniel. Ito sample lang po namin, sir, ma'am. Hindi po talaga ito yung judge natin dyan. So, kung wala na po dyan si judge at nalipat na po siya at meron na po kayong panibagong judge, that's the time na kayo mismo, clerks of court, mag-register ng new judge. Pero kung siya pa rin, no need na po, sir, ma'am. Sa pagbubukas po ninyo, sir, ma'am, ng inyong mga dashboard or account sa nung e-warrant po natin. Initially, wala po. Okay po. Initially, wala po. Okay po. Initially, wala pong nakalagay na judge. So, you need to add judge po. Maglalagay po or magre-register po kayo nung name ni judge sa ating e-warrant system. Okay? Then, anong gagawin po natin, sir, ma'am? Click lang po ito, register new judge. Then, dito po, ilagay nyo po yung pangalan niya. Okay? Mas maganda kung kumpleto po kasi mandatory naman po talaga. Kunwari yan po yung pangalan ni judge. Sir, hindi po drop down po ito, sir, ma'am, ha? Hindi po drop down ito. Tinatype po yan. Then, yung ID number, may ID number po, provided po yan ng Supreme Court exclusively sa judge po natin. So, wag po tayong magkakamali sa ID number ni judge. Kasi po, naka-record po yan sa Supreme Court po natin. Sila po ang nagpo-provide ng mga ID numbers sa mga judges po natin. Kunwari yan po, baguhin ko na lang. Kunwari yan po yung ID number po ni judge. Then the email address. Okay po? So, ilagay po natin. Kunwari itong yung email address ni judge. Sorry. Oh, sorry. Official email address po sana ilagay po natin, sir, ma'am, no? Then submit. Register new judge, confirm. Pag kinonfirm natin, nandun po siya. Okay, dati po ang pangalan po ng ating judge ay si Nathaniel Umandap Nathaniel. Dito po kailangan natin siyang ayan. Okay? Set sa action po.
set as presiding judge yung ating linagay. Okay. So, kung makikita po natin ngayon, yung si Judge Nathaniel, dati po ay ang current niya ay yes, ngayon po ay naging no na kasi naglagay na po tayo ng bagong judge. Ganyan din po, sir, ma'am, ang gagawin po natin once na nagpalit na po kayo ng judge dun sa inyong mga branch ng court po natin. Then that's the time na makakapag-issue na po tayo ng warrant. Okay? Using the e-warrant system po natin. Sa issue warrant, ito naman po yung field. Ulitin lang po natin, nandun na po yung linagay yung pangalan ni judge kasi sinet na po natin na siya po yung judge. Dito naman po, automatic din po lalabas yung pangalan nyo dyan kung kayo ang clerk of court once na nag-log in na kayo sa ating e-warrant. Okay po? Kung ano po yung nakikita natin dito, yun din po ang nakikita natin dun sa taas as your username. Okay po? Profile name. Okay. So ngayon, lahat po ng mga naka-asterisk, meaning mandatory fields po, hindi pwedeng mawala. Mga clerks of court po natin, ma'am, familiar po kayo siguro dito dahil dun sa ating isubpina system po natin. Ngayon, reference number, bakit po namin linagay yan? Ito po ang magiging reference number na galing po kay judge. Ang purpose po nito, sir, ay malalaman po natin na galing mismo kay judge yung utos na igagawan ng warrant of arrest si a certain Juan de la Cruz. So manggagaling po yan kay judge. Reference lang yan. Reference po na i-issuean na po yung suspect ng warrant of arrest na galing ang utos sa ating judge. So let's say, ito po yung reference number. Then, anong date yung reference number po natin? Ito po ay galing kay judge. So, kunwari, kahapon po. Then, yung recipient, bakit naka-asterisk? Kasi po, ito po ang nag-file ng kaso. Okay po? Sila po ang nag-file ng kaso. So, dito po, sir, ma'am, pag clinic po natin yan, lalabas po dito lahat muna ng nakaregister sa system na unit ng PNP. So ito yung sample po namin, although na-register na po namin sila lahat, sir. Kung sakali lang, sir, ma'am, at wala dito, meaning, hindi pa po sila nakapag-register. Okay po? Kasi kami po rin po ang nagre-register sa kanila. Pero, we see to it, ma'am, after naming maturuan kayo at ng PNP side, makikita nyo po lahat dito ang units ng PNP. Saan po natin makikita ngayon, sir, ma'am, yung unit ng PNP na ilalagay ko dyan? Doon po, sir, ma'am, doon sa case folder na pinail ng ating mga investigator on case or IOC natin na galing kay fiscal, ni-refer po sa court natin, nakita ni judge, at makikita nyo rin po, doon nyo po kukunin ang mga unit ng ating PNP units na ilalagay dito sa recipient. Remember, ma'am, sir, hindi tulad po ito sa isubpina. Maglalagay po tayo ng name ng personnel or PNP personnel. Hindi po. Ang ilalagay naman po natin dito, sir, ma'am, ay yung unit kung sino ang nag-file ng kaso doon sa court po natin. Okay? Let's say NCRPO. Ito yung madalas na nagpa-file po sa atin. Sample lang naman po ito, sir, ha? Kung halimbawa, marami na po, pwede nyo po kasing i-type yung first 3 characters. Okay po? Para hindi kayo mahirapan sa drop down. Baka marami na eh. Okay po? NCRPO, kunwari, national. Ayan na po. Then, click nyo yan. Then, saang unit siya sa NCRPO? Pag clinic natin yan, sir, ma'am, ito po yung sample lang po natin. Dalawa lang po muna yung ni-register po natin. So, galing po Quezon City. Let's say Quezon City. Pwede rin pong i-type. Kung halimbawa, mahaba na po yan, i-type nyo lang, Quezon. O, first 3 characters, click nyo yan. Then, dito naman po, sa lahat po ng station sa Quezon City, makikita nyo naman po dito. Okay po? So, isa lang po muna ginamit po natin, Station 1. Kung hindi po siya station o district, nandun sa CIDG, remember po, sir, ang CIDG, okay po? Ang CIDG, sir, ma'am, wala po siyang station. Remember po, wala po siyang tulad nito.
Wala po siyang station. Ano lang po ang meron sa CIDG? From national headquarters down to the regional office, CIDG, then hanggang sa may provincial unit po nila. Wala po silang station. Pero makikita nyo rin naman po yan, sir, doon sa case folder na final ng ating mga IOCs. Okay po? Ngayon, ang nag-file po ng kaso, sir, sa inyo sa RTC Branch 76 Quezon City ay Station 1 ng Quezon City under NCRPO. Okay? Then CC number, mandatory rin po yan. Dapat lang. Okay po? Kasi nga po, magkikreate na po tayo ng warrant of arrest. Kunwari, ang CC number, okay po? Unique po ang ating CC number. Okay po? Ano po ibig sabihin ng unique? Kung ano po ang RTC po natin, kasi minsan may nangyayari, RTC Branch 76 Quezon City, ang CC number niya ay 1234, pero pwede po bang mangyari, sir, na RTC Branch 1 ng Pampanga, ang ginamit niya rin po ay 1234. Pwedeng mangyari yun, sir, dati. Okay po? Na hindi namin alam na galing pa lang Pampanga, well, in fact, Quezon City po ang nakatanggap. Okay, sir? Ngayon, sir, magiging unique ang ating CC number. Madadagdagan lang po siya kung ano po ang, kung sino po ang nag-issue na branch ng court. Doon po nagiging unique ang ating, okay. Ganun po yun. Then, dito, kung more than one CC number, pwede rin po kayo maglagay. Bakit po nagkakaroon ng more than one CC number? Minsan po, kunwari ay robbery, rape, okay po, rape, 10 pounds, kaya po nagkakaroon po siya ng additional CC number. Kung just in case po, na nagkaroon naman po kayo, napindot nyo lang po yung add criminal case number, pwede nyo naman siyang alisin. Okay po? So, wala pong problema doon. Then offense, dito naman po, sir, ay pipiliin na lang po natin. Okay po? So, halos lahat po, or lahat na yata, linagay po namin dito ang possible na maging crime ng ating mga suspect. Okay po? Kunwari, robbery. Okay po? Then, kung may bail yung robbery niya, lagyan po natin kung bailable po siya. Kung hindi po kayo naglagay ng bail, automatic po, sasabihin ni system, no bail yung ating crime, yung ating suspect. No bail recommended, non-bailable. Kung hindi kayo naglagay ng bail. Ang robbery naman po, alam naman po natin, hindi naman lahat ng robbery non-bail. Robbery with homicide. Mga heinous crimes po natin yan, sir, ma'am. Okay po? Pero pag robbery naman po at may bail siya, ilagay po natin dito. Okay po? So, lagyan natin, kunwari, ang bail po niya ay 300,000. Okay po? Pwede ba tayo mag-add offense? Yes, sir. Kung hindi lang robbery ang nakumit niya, meron pang ibang crime committed. Doon lang po muna tayo sa isa. Okay? Okay. Sige. Alisin daw po yung kama. Sorry. Okay po. Respondent, ito na po ngayon, sir. Tina-type na po yan. Kunwari, si Juan de la Cruz. Okay. Ang galing mo muna ng middle name. Ang galing mo muna ng middle name. Okay, tanggalin muna natin yung middle name. Okay. Ngayon, pagka po walang middle name, Namamaya na yun, pagkano kasi. ganun. Sige, sir. Okay, dito naman po, binandatory po namin ito, PNP personnel. Since tayo naman po, ang ini-issuean nyo naman po dito sa amin, gusto lang po namin malaman kung Monitor natin yung mga polis. ma-monitor lang po namin kung yung may warrant of arrest ay member po ng aming organization. Part of Okay the internal cleansing. Okay. So, part po ito ng internal cleansing po ng ating PNP. So, kung hindi naman po siya, magno lang po kayo, sir. Kasi mandatory po siya. Naka-asterisk po siya. Okay. Dito naman po ngayon, sir, ma'am, ay yung address ngayon ni suspect. Okay po? Kunwari, ang address po ni suspect ay, anong ilalagay? Okay lang ito. Palabas. Okay, sir. Laon niya. Okay.
Kunwari, sir, ang suspect na address po natin na Juan de la Cruz ay nasa La Union. Ito, sir, ay hindi kayo limit din na puntahan niyo lahat yan. I-type nyo lang po kung anong province. Kasi province naman po ang hinihingi po dyan. Okay? La Union, ang municipality niya ay Aringay, ang barangay niya ay kunwari dyan. Then, dito naman, sir, kung may, di ba, sir, sa mga most provinces or mga barangays po natin, may sitio. Diyan nyo po ilalagay. Kung may street naman, mas maganda. Para specific place, sir, kung nandun po or nakalagay doon sa pinail po ng ating IOCs po natin. Okay? Kung halimbawa, sitio. Ayan, kunwari yan, sir. Then, dito, sir, date ng issuance, kasi ngayon po kayo nag-i-issue, automatic po, sir, meron kagad siyang date. Okay po? Pero pwede ba nating baguhin? Pwede naman, sir. Pero mas maganda, sir, hindi na. Kasi yan na po ngayon na po kayo gumagawa ng ating warrant using the e-warrant system po natin. Okay, tingnan natin. Na-satisfy na po ba yung field? Meron na po ba lahat? Malagyan na ba lahat ng mga mandatory field? Tingnan po natin. I-preview natin. Yan. Bakit? Please fill up all required field. Bakit kaya? Ano po yung required? Kaya po namin tinanggal yung middle name kasi nga po napakahirap minsan, sir, nandun sa physical warrant of arrest natin na hard copy, ang daming Juan de la Cruz. Okay po? Nag-file pala, sir, yung ating IOC natin, sir, mayroon palang middle name. Hindi naman namin sinasabi na hindi nyo linagyan ng middle name. Marami din po na walang middle name. Kaya po nilagyan po namin itong checkbox na to kung wala po talagang middle name yung suspect na i-issuean po natin ng warrant of arrest. So, click nyo lang po yan kung wala talaga. Huwag nyo naman pong i-click, sir, kung meron. Please, lagyan po ninyo. Okay po? Kasi pag clinic nyo yung checkbox, magiging ano na po yan, hindi nyo na po pwedeng lagyan. Okay po? So, kung meron, let's say meron, lagyan po natin. Since mandatory po siya, then preview. Ito na ngayon, sir, yung warrant of arrest. Nagkaroon na po tayo ng uniformity ng format po ng ating e-warrant. Kasi, as our experience po, marami po kaming natatanggap na warrant of arrest. Iba-iba yung format po ng warrant of arrest. Parang wala po sa iniba sa subpina. Isang court, magkaiba dun sa format dun sa ibang kabilang court. Ganon din po itong sa ating e-warrant system po natin. Binigyan po natin ng uniform format yung ating e-warrant system po natin or warrant form. Okay po? Saan galing po yan? Galing din po yan sa inyo, ma'am, sir. Okay po? Linagay lang po natin sa system. Then, pagka po nakita na po ng clerk of court yung kanyang ginawang warrant using the e-warrant system, submit, then issue this warrant, confirm, then please wait. Okay, new warrant issued, then close. Ngayon, sir, ang tanong, na-issue na po ba sa police yung ating warrant of arrest? Kasi ito na po yung finished product po natin. Okay po, punta tayo sa dashboard po natin. Okay, ito po yung ating e-warrant. Pero, sabi kanina, dapat po, or lahat ng warrant of arrest, dapat po may signature ni judge. Okay po? Ngayon, ang ginawa po namin sa system, hindi po ito si Juan de la Cruz mapupunta kay police hanggat walang pirma ni judge, presiding judge ng branch 76 ng Quezon City. Paano po gagawin po ng ating clerk of court? Doon sa action, sa right side ng ating system, click nyo po yan. Ito lang po natin. Sorry. Okay? Pag click nyo yung action, meron doon po, sir, unsigned warrant. Okay po? Pagka meron pong error, kunwari, nagkamali kayo ng pangalan, hindi pala Juan, kundi John, may pagkakataon kayong i-edit yung warrant. Okay po? Yan yung mga hindi pa po nakakarating kay police. Meron pa kayong time na i-update yung kanyang warrant of arrest. Okay po? Ngayon, unsigned warrant of arrest. Click nyo po yan. Kailangan pirmahan ni judge. Ito po ngayon, sir, yung
unsigned warrant. Meron na po siyang control number. Dito na naman po naging unique at authentic ang ating e-warrant plus the QR code na idinagdag po natin for security purposes ng ating e-warrant para po one warrant, one QR code, one control number. Okay po? Okay, sir. Then, dito ngayon, sir, ma'am, mga clerks of court, dito po nyo ngayon ipiprint yung warrant of arrest. Kung wala po kayong printer, ma'am, pwede nyo po siyang i-download. Then, i-print nyo po dun sa computer po natin na meron pong printer. Download po natin, kunwari. Lagay ko lang muna sa desktop. Okay? Ayan po ngayon. Pagka po, nandun na po sa ating USB. Okay po? That's the time na pwede niyo pong i-print at dalhin po ito physically kay judge. Okay po? Kung sino po yung judge na nagpa-issue ng warrant of arrest against Juan de la Cruz. Okay po? Para po, physically, pipirmahan po ngayon ito ni judge. Okay po? Pag pirma po ni judge po yan, okay po? Saka po ninyo ngayon i-scan yung warrant of arrest. Okay po? Pagka-scan yung warrant of arrest, okay sir, meron na rin po kaming ginawa po rito na sign kunwari ng ating judge. Okay po? Pagka na-scan na po yung warrant of arrest, sir, ma'am, ni Juan de la Cruz na napirmahan na po ni judge, babalikan nyo po ngayon ito, yung inyong dashboard. Anong gagawin po natin, sir, ma'am? Sa action, sa name ni Juan de la Cruz, then, upload. Sorry. Unsigned. Dito, sir. Wait lang, sir. Okay. Bago po natin i-upload yung ating signed warrant of arrest, click nyo po itong action, then upload accused picture. Bakit? Bakit po natin kiklik yun, sir? Just in case po, yung ating IOC, nagbigay po ng picture ni accused. Okay po? Pero kung wala naman, sir, kung halimbawa, wala namang available picture, pwede nyo pong i-click yung check box na yan. If no available picture. Pag meron naman, sir, just in case na meron, click nyo yung choose file. I-scan nyo po yung picture, sir, ma'am. Isabay nyo na po yung scan signed warrant of arrest. Okay po? Saka nyo po ilagay. Just in case na wala naman po. Okay po? Wala naman pong picture si Juan de la Cruz. Click nyo po yung checkbox. Then submit. Then confirm. Ayan. Okay. Then, balikan nyo po yun. I-upload nyo na yung warrant. I-upload nyo. Dito. Okay. Wait lang, sir. Okay. Ngayon, balikan lang po natin yung pangalan po ng ating accused. Then sa action, upload signed warrant. Saan natin kukunin yung upload signed warrant, sir? Yung in-scan po nating warrant na may signature na po, naka-affix na po yung signature ni judge. So, choose file. Malamang sa malamang po, sir, nasa USB po natin yon. Sa amin po, sir, naggumawa na po kami dito sa desktop. Okay po? Clinic po natin dito. Then, open. Ito po ngayon, yung kunwaring sign ni judge. Sir, huwag kayo magtataka kung iba yung pangalan, sir, kasi meron na po kaming ginawa kanina. Iba lang po yung pangalan. Ito po ngayon yung sign na warrant of arrest ni Juan de la Cruz. Okay? Then, submit. Confirm. Okay? Then, click natin. Nasaan ngayon si warrant of arrest ni Juan de la Cruz? Ayun siya. Ito na po ngayon siya, sir, yung warrant, pag bino natin yan, iisang warrant of arrest ang ipapakita niyan. Yung na pirmahan ni judge. Ngayon, sir, ma'am,
natanggap ba ni police? Yun ang tanong. Mamaya, ipapakita na po natin, sir, kung ano po ang labas naman ngayon ni police. Okay po? Ngayon, kung mayroong commitment order na tinatawag na sinasabi po natin kanina, okay? Yes, sir. Kung meron, kung wala naman, okay. Ngayon, ipapakita po namin ngayon, sir, kung ano naman po ang features kung natanggap na ni police yung warrant of arrest. Okay. Okay, log out ko muna. Ito naman po ngayon, sir, ang login ni police. Gamit ko po, sir, ay ang Quezon City, Station 1, kasi sila po yung nag-file. Okay. Ito naman po yung dashboard ni police. Ngayon, dito sa dashboard naman ni police, sir, kung kayo, sir, ma'am, ay, tingnan mo na. Parang hindi po yata na nila nakikita, sir, yung ano. I-switch ko lang po yung view natin. Okay. Okay. Ito ngayon, sir, ma'am, ay ang dashboard ni police. Ang nag-recipient po doon sa ating warrant of arrest na in-issue po ng Branch 76 ng Quezon City ay Station 1. Siya po yung nag-file. So, since siya po ang nag-file, dapat po dito sa kanyang dashboard makikita niya. Okay po? Filed warrant of arrest. Ito naman po, sir, ma'am, yung warrant of arrest by virtue of AOR. Ano po ibig sabihin yan? Hindi po sila nag-file. Pero yung address ng suspect po ay nandun sa kanilang AOR or Area of Responsibility. Kunwari po, ang suspect ay nakatira sa Libis, Quezon City. Laloma, Quezon City. Since ang address po ng ating station ay nasa Laloma, makikita rin po nila yan, sir. Okay po? Ngayon, puntahan natin ngayon, sir, yung in-issue nyo sa amin. In-issue nyo sa Laloma, Quezon City, na siya ang nag-file ng kaso. Kita niya ba? Ito po ngayon, sir, yung kanyang warrant of arrest na si Juan de la Cruz. Ano magagawa po ng ating kapulisan dito po? Kunwari, si Juan de la Cruz po na suspect or accused ay nandun sa Aringay or La Union, Barangay Alaska, Aringay, La Union, Ilocos Sur, or Ilocos Region. Okay po? Anong gagawin ni police? Pwede niya puntahan yan, sir, sa kung saang area. Kasi sabi niya, doon po nakatira yan. Okay po? Pwede niya puntahan yan para i-serve yung warrant. Ang tagal, sir, no? Nandito siya sa Metro Manila, tapos po, pupunta po siya ng La Union para i-serve niya lang po yung warrant of arrest. So, anong ginawa po natin? Since ang address po ng ating suspect ay nasa Aringay, La Union, yung Aringay Police Station po, makakatanggap din po ng warrant of arrest ni Juan de la Cruz. Kagaya rin po nito, warrant of arrest by virtue of AOR. So, parang ganito po ang makikita niya. So, si police po ng Quezon City, hindi niya na po kailangan actually pumunta doon. Kasi nga po, using the system, makikita po ng Aringay Police Station na meron palang wanted person sa area niya. That's the time, sir, mapapabilis ngayon, sir, yung serving of warrant of arrest doon sa suspect po natin. Why? Kaya niya po kasing i-view yung warrant. Okay po, kunwari ito yung warrant. Sorry, sir, nagsample lang po kami. Kunwari ito po yung warrant of arrest. I-print niya. Since ito po ay outstanding warrant of arrest, pwede niya na pong i-serve kagad. Okay po? Let's say na-serve kagad o na-serve niya yung warrant of arrest ng galing ng RTC Branch 76 ng Quezon City. Ang nakahuli naman ay Aringay. Ito naman po ay sample po namin, sir, ay galing po ito sa ibang region or ibang court. Okay po? Na ang address niya, sir, ay nandito sa Quezon City, Laloma, Quezon City. Anong gagawin po ng ating mga kapulisan? Okay? Click niya po yan. Then, view. Saka po siya magpi-feedback. Pag feedback niya, anong status ngayon ni suspect?
kunwari sir, na-aresto niya. Kailan po siya na-aresto? Kunwari ngayon. Anong oras? Okay. December 2. Okay, December 2. Okay. Ayan. Kunwari kaninang ngayon. Okay, kung ganitong oras siya na-aresto. Then saan siya na-aresto? Okay. Kunwari, kasi nga Laloma itong ginagamit po natin, sir. Laloma, Quezon City. Then, sa arresting officer, ito po ay sa pulis, sir, hindi po sa inyo ito. Sa mga clerks of court. Ang gumagawa nito ay si pulis. So, imbis na mag-type siya ng pangalan ni pulis, isu-search niya lang po yung pangalan ni pulis, then, anong unit niya? Okay po? Quezon City. Then, anong station niya? Kunwari ito yung, nakita niya yung pangalan, pwede niya rin i-search dito. Kunwari ito po yung nakahuli. Okay po, arresting officer. Then, alin dito yung na-arresto niya? Since dalawa po kasi yung pangalan nung nandun sa warrant of arrest. Pwede po bang mangyari yan, sir? Yes. More than one name dun sa ating warrant of arrest. Ang nahuli niya lang sir ay isa. Si Ignacio de la Cruz. Click niya lang po. Kung nahuli niya yung dalawa, i-click niya yung dalawa. Okay po? Let's say nahuli niya yung dalawa. Okay, update status of suspect. Then close. Tingnan natin. Okay. Okay. Then, tingnan natin. Ito na ngayon, sir, yung status ni suspect arrested. Bakit wala po dito yung pangalan ni yung isa? Kasi nga po, iba naman po ngayon, sir, yung address niya. Okay po? Iba yung address niya. Magkaiba po yung address. Nandun sa La Union yung isa. Yung isa naman ay nandito sa Quezon City. Okay po? Okay? So, dyan po makikita ni police na yung isa ay napunta lang sa kanya. Okay po? Pero, okay po? Pwede niya pong i-view. Huwag mo sabihin na komplikado. Yan. Yung mga hindi mo na komplikado. Okay? Dito, sir, makikita niya ngayon, kasi kanina, balikan lang po natin, sir, ma'am. Dito, isa lang po yung nakikita niya. Bakit isa lang? Dalawa yung na-aresto ko. Okay po? Ang gagawin naman po ni police, sir, ma'am, i-review niya yon. Then, sa feedback, makikita niya ngayon yung status niya. Okay po? Okay. So, ngayon, nag-feedback na po si court sa inyo. Sabi niya po, ay si police sa inyo. Okay po? Na na-aresto niya po yung dalawa. Ngayon, sir, tingnan natin. Anong gagawin po o action taken naman po ninyo, sir? Since sinabi na po ni police, pinidbackan na po namin kayo na na-aresto na po yung ating suspect. Okay? Magpapalit lang po ulit ako ng magsiswitch lang po ako ng sharing. Okay. Ito naman po, sir, ma'am, ay yung inyong dashboard sa court. Okay po? So, okay. Ngayon, lagi nyo pong i-refresh to, ma'am, sir, ha? Yung ating dashboard para makita nyo kung ilan na po yung count, kung ilan na po yung na-issue nyo, ilan na po yung uploaded warrant. Ngayon, kanina, itong for commitment order, sir, 0 yan. Wala pong nakalagay. Kung babalikan po natin yung kanina, wala pong nakalagay na for commitment order. Pero bakit nagkaroon na ngayon? Kasi nag-report na po yung station kung saan nyo binigay yung warrant of arrest na sinabi niya na si Ignacio de la Cruz at si Francisco Gal Alvarez ay na-aresto na nila. Doon nyo ngayon makikita, sir, sa dashboard ninyo na nag-feedback na po si police sa inyo. So anong gagawin po naman natin, sir? Kasi itong dalawa ay nakakulong sa Laloma Police Station. Okay po? Doon po siya nakakulong. So ngayon, para po hindi naman po magtagal yung ating PDL sa stations natin, since huli naman na po talaga nila, okay po, wala naman po magagawa si police kundi mag-antay po ng commitment order nila para naman po i-commit nila yung mga kapulisan natin sa jail facilities na dapat sila nandun, either sa BGMP o provincial jail kaya or believed prison kaya, sir, kung saan nyo man po gusto i-commit yung ating mga PDLs po natin. So, anong gagawin po ng ating clerk of court? Click nyo po yung action. Remember, sir, nandun sa for commitment order,
Sana po sir, maging 0 po lahat yan ma'am sir, mga clerk of courts natin, sana po 0 para at least meron na po kami kaagad na hawak na commitment order sir, no? Okay, ngayon, sa ating issue commitment order sa action, click nyo po yung issue commitment order. Ngayon, reference date, ito naman po yung galing din yan kay Judge, kasi sinabi nyo kay Judge na nahuli na po si Ignacio de la Cruz at saka si Francisco Alvarez. So, reference date, kunwari ngayon, reference number, okay po? Then, dito nyo ngayon ilalagay kung saan po siya jail facility ilalagay. Kunwari po, Quezon City, kasi nahuli po sa Quezon City. So, dito po, Quezon City Jail. Okay po? Ito po yung pipiliin po natin. Kailan po siya dapat i-commit? Okay po? Nahuli niya po ngayon. Kunwari, gusto niyo ipakommit ka agad bukas. Oh, okay po? Kung magagawa po natin ngayon din, mas maganda sir. Para i-transfer na po namin kaagad yung mga PDLs natin sa Quezon City Jail. Let's say ngayon, may utos kayo ngayon. Okay. Preview natin sir. Eto ngayon sir, yung commitment order. May QR code din sir na base dun sa warrant of arrest na in-issue din po ng court. Ang kaso niya po ay robbery with rape. Okay po? Anong gagawin po ng ating mga clerks of court? I-submit nyo lang sir. Ito na po kasi yung format ng commitment order. Ito na naman po yung form na naging uniform na naman po yung ating commitment order. Kasi iba-ibang court sir, iba-iba po ang format ng ating commitment order. Ito po sir ma'am ay na uniform po natin base sa ibinigay ding format ng ating court. At higit sa lahat sir ma'am, hindi nyo na po kailangang i-type anong pangalan ni accused, saang jail facility, sino ang tatanggap, kasi na po naka-pre-form naman na po doon sa commitment order form na nakalagay po dito sir sa ating e-warrant system po natin. Then, submit, issue commitment order. Ayan, commitment order issued. Click. Then, okay. Ngayon, tingnan natin sir ma'am, kung meron pa bang commitment order? Kasi kanina may dalawa eh. Click natin po ito, i-refresh natin. Wala na. Okay po? Wala na po siya. Meaning, meron na po kayong i-feedback sa amin o kailangan mo nang dalhin yan sa jail facility. Okay po? Ngayon, anong gagawin po ngayon ni police? Okay po? Mag-change screen na naman po ako, sir, ma'am. Pupunta ako dun sa screen ni police. Mag-change po ako, sir. Okay. Share ko lang. Ay, sorry. Ay, support pa rin to. Sorry, sir. Support pa rin yung naipakita ko. Okay. Ito naman ngayon, sir, yung para kay... Ay, support pa rin. Sorry. Yan. Ito ba? Okay. Ito naman po, sir, ma'am, ang screen po natin para kay police. Sabi niya po ay, tingnan natin sir yung mga dashboard nila sa police po natin. Click natin dito sir, click nila dito sir sa commitment order. May isa na. Sino yung isa na yon? Click nila po yung more info. Ayan na po ngayon sir yung commitment order. Click niya yan, view. Ito ngayon sir yung kailangan niyang i-print. Kami naman po ngayon sir ang magpiprint ng commitment order. Kung kayo sir ay magpiprint ng form ng warrant of arrest para po pirmahan ni judge physically, then upload. Kami naman po, once na nag-feedback kayo sa amin using the system, dun sa commitment order po natin, kami naman po ang magpiprint. Pagka-print po nito sir, okay, ang gagawin po namin sir ay may utos na kayo sa amin na i-commit yung suspect po natin sa Quezon City Jail. Okay po? Yun ang gagawin po namin, sir. Ngayon, pagka po, naprinta po namin yan, sir, at pa-receive na po namin yung mga PDLs natin sa ating jail facilities, that's the time na yung commitment order, sir, ay kailangan namin ibalik sa inyo. Okay po? Idadagdag po namin ngayon sa
menu ni police para naman po hindi na po si police ay pupunta po sa inyo para po i-return yung commitment dito po sa action po naman namin, tulad ng ginawa po natin sa feedback ninyo sa amin, ay kami naman po ngayon ang magre-return sa inyo ng commitment order, yung receipt na pinirmahan po o ni-receive ng jailer kung saan pong jail facility i-commit yung ating mga PDLs. Okay po? So ngayon, switch screen lang po ako, sir, kasi hindi ang concern po natin ngayon, sir, ay puro sa inyo, sa court. I-switch ko lang po ulit sa court natin. Okay, sorry. Ito. Okay. Ito po ngayon, sir, yung dashboard naman po natin sa court ulit. RTC Branch 76. So, dito, balikan lang po natin ito, sir. So, meron na po tayong 8 na warrant of arrest na in-issue. Kayo po mismo. Then, meron din po ditong for signature. Ito po yung kailangan po ninyong ma-actionan din. Bakit? Kasi nga po, ito po yung mga unsigned na warrant of arrest. Signed warrant of arrest. Okay. So, meron pa po dito na mga meron pa po rito na unsigned warrant of arrest. Paano po malalaman na hindi na po na-sign na po siya? Dito po mawawala na po kasi ito yung accused picture. Okay po. Ito po kasi ngayon ay mga for signature ni judge. So marami po tayong in-issue na hanggang ngayon po, sir, ma'am, kung ganyan na makikita po natin, hindi pa po nakakarating kay police kasi nga po hindi pa po na-upload. Tulad ng ginawa natin kanina. Kunwari ito, sir. Ito ha. Bago natin i-upload, kunwari wala po yan. Walang picture siya, accused. Then, na-upload na po yung kunwari picture niya. Then, upload signed warrant. Hanapin lang po natin yung warrant of arrest. Kunwari ito. Then, proofread din natin, sir, ma'am. Tingnan niyo rin kung may sign. Kung wala, huwag niyo po siyang isasubmit. Kung wala siyang sign, meaning, hindi po siya napipirmahan talaga ni court, ni judge. Okay po? Kunwari, mayroon na po siyang pirma, submit niyo po sa system po natin. Then, tingnan natin. Okay. Nasa blue, tingnan natin. Okay. Yung number niya. I-refresh po natin yung number. Then sa action naman po, sir, ma'am, makikita nyo dito sa action, wala na po dito yung signed warrant of arrest. Kasi nga po, naibigay nyo na po sa amin, nasa amin na. Ang gagawin lang po natin dito ay actionan kung may update ng status. Ano po yung update ng status? Kunwari, ito po ay naaresto. Ito po yung pinidback namin sa inyo, naaresto nyo na po naaresto na po namin si De La Cruz at si Alvarez. Ang action na po na gagawin po natin kung nag-post siya ng bail. Okay po? Hindi siya pwedeng mag-post sa amin ng bail, sir, sa inyo. So, kayo po, okay po? Kayo po ngayon ang maglalagay ng action taken po natin dito kung yung accused ay nag-post ng bail. Okay po? Hindi po natin yung sa arrested. Doon po muna tayo doon sa hindi na aresto. Pwede po bang mag-post ng bail, sir? Yung hindi pa na-aresto, direct sa inyo? Yes, sir. Okay po? So, let's say nag-post ng bail. Okay? Ito muna. Mali. Nag-post ng bail. Non-bail. Oo nga pala, sorry. Doon tayo sa bailable. Non-bailable pala yun. Okay, walang ano rito. Sorry, sir. Sorry. Dito tayo sa post of bail. Okay? Kunwari, sir, nag-post ng bail yung dalawa. Kung yung isa lang po yung i-check natin. Okay po? Pero yung dalawa, nag-post yung bail ng dalawa, ilagay natin yung dalawa. Kung kailan po nag-post ng bail. Kunwari, nag-post ng bail ngayon. Okay po? Yung amount po, ba't kailangan natin ilagay? Hindi kailangan po. Hindi kailangan ilagay yung amount kung magkano po yung binail po niya. Kasi nandun naman po sa warrant of arrest yan. Okay po? Then submit. Then post bail, confirm. Ayan ngayon, sir.
Ito, Marina, ang status po ng ating suspect dito, kung makikita po natin, bail, arrested. Nag-post siya ng Sige. bail, mababago Sige, po sige. yung status niya, bail posted. Okay po? Yun po yun. Ngayon, dito naman po, sir, sa action pa, kung makikita po natin, may update warrant status. Ano po ang makikita natin dun sa update warrant status? Okay po? Warrant status, meron po siyang lifted, quash, revive, at suspended. Kung may utos po si judge na i-lift mo yung warrant of arrest, i-quash mo yung warrant of arrest, i-revive mo nga yung warrant of arrest, or i-suspend mo nga. Ito po ay yung status ng warrant of arrest. Saan po galing yan? Galing po din po yan sa inyo. Binigay lang po ninyo sa amin para po ilagay po natin sa system. Let's say na-lift itong kay Jason Ramirez, sabi ni judge, i-lift mo yung warrant of arrest. Okay, ang gagawin lang po ni court, ni clerk of court, punta sa action, then update status, lifted. Then submit, reason. Okay po? Kailangan may reason. Bakit nyo nililift yung warrant of arrest? Sabi ni judge, re-investigation, prejudicial investigation, or other similar. Okay po? Okay. Ito po, ma'am, sir, kung may kulang dyan, okay po, sabihin nyo po sa amin. Baka mamaya may kulang po dyan, sir. Kasi drop down po ito, hindi kayo pwedeng mag-type, hindi kayo pwedeng ilagay kung ano po yung gusto po natin. Ito po ay isi-select lang po natin. Okay po? At nakamandatory po kasi siya, hindi pwedeng mawala. Okay? So kunwari, for preliminary investigation, then submit. Kaya po siya na-lift kasi nga under preliminary investigation. Ayun na po siya. Lahat po ng ilalagay po natin sa status, sir, ma'am, makikita po natin sa ating warrant. Okay po? Dito naman, sir, sa suspect, yung status niya. Okay po? Doon sa warrant, nandito naman po sa status niya. Doon sa issued, kailan naman po siya. Basta yung may colors, ma'am, meron po siyang color coding yan. Okay po? Then, okay. So, let's say mag-issue po tayo pa ng isa pa, yung more than one suspect. Tingnan natin. Or more than one offense. Okay po, pwede po mangyari yun, sir, sa warrant of arrest natin. Tingnan natin. Issue. Ito po yung last, ano po natin, sample. In-issue po ngayon. Ang unit niya po ulit, Quezon City. Tensya na kayo, sir, ma'am, at yan po lang po yung available po namin. Pero ito'y sample lang naman po. Pagka kayo na po gumagamit nito, sir, ma'am, ay lahat ng unit. Makikita nyo po natin. Okay? CC number. So, dami. Okay? Then, dito, kunwari ay may robbery. Then, add tayo. Kunwari may drugs. Okay? Ayan. Then, pangalan ni accused. Okay. Then, dito naman, sir, since siya ay mandatory, kung hindi naman siya PNP, inon nyo lang, province. 9165 lagay mo ngayon. Ito, sir. 9165, tsaka comprehensive dangerous drugs. Then, pares din mo, sir. Ha? Pares mo. Okay. Dito. At saan? Ay, tsaka na. Okay. Ayan. Natin. Okay. Then, preview. Ito po ngayon, para kanino? Kay Mark Allen Raimundo. Ang kaso niya po, sir, ay robbery at drugs. Pero titingnan natin, sir, nakalagay dito, no bail. Not bailable for robbery, not bailable for drugs. Bakit po ganun ang lumabas? Kasi po, okay po? Kasi po, hindi po tayo naglagay kung bailable po siya o hindi. Okay po? Nakita niyo po yung difference doon. Kung hindi kayo naglagay, nakalagay po doon, not bailable. Kaya, pagka pre-review po natin yan, sir, ma'am, okay po? Dapat pinoproofread nyo pa rin kagad. Dapat po, napoproofread po natin mabuti. Sabagay, sir, ma'am, kung nakawala man ito at pinakita niyo po kay judge, hindi makakawala kay judge yan. Sigurado yan, 100%.
Kasi i-affix niya po yung signature niya dyan. Kaya may time po kayo para i-edit. Kaya nga po dun sa action po natin sa warrant, meron po kayong action na edit warrant of arrest. Lagay mo na agad. So lagyan natin. Robbery, kunwari 300,000. Dito naman sir, ang drugs niya ay 500,000. Okay po? Tingnan natin ang labas. Ayan. Ito naman po ngayon yung labas ng warrant of arrest. Fixed at 300,000 for robbery. 50,000 naman kay drugs. Okay po? Ayan po yung, kung marami po siyang offense sa isang warrant, ay ganyan din po makikita nyo. Kunwari, 10 offense or 10 crime committed yung ating suspect or suspects, ganyan po ang makikita nyo. Individual na tawag dito na bail. Okay po? Pero hindi ko alam sir kung anong po natin diyan, kung meron pong isa-sum up na lang yung bail o ano. Okay. Okay, to submit. Confirm. Issue. Okay po? So na-issue na, tingnan natin sa dashboard. Okay. Ito po ngayon si accused Mark Allen B. Raimundo. Ito po yung kanyang kaso, robbery at drugs. Okay po? So hindi pa po yan na po-forward kay police. Okay po? Doon sa action niya, okay po? Dito sa dashboard, nadagdagan ulit. Okay? Dapat po ito, kaya po siya naka-red, sir. May color coding yan eh. Kaya po siya naka-red kasi nga po, ito yung mga hindi nyo pa nabibigay sa amin. Although, nagawa na po natin. Bakit po? Bakit po ganon? Kasi, kailangan pong pirmahan ni Judge. Okay po? Kailangan pong pirmahan muna ni Judge bago po mai-forward sa amin. Kaya po siya nandito sa red. Itong blue naman po, ito na po ngayon yung mga sign o napirmahan na o na-actionan na po natin na nakarating na po sa amin. Okay po? Ito namang orange, yung mga hindi pa po na-arresto. Nandito naman po yan sa dashboard po natin. Okay? So, kailangan po natin ipapirma kay Judge ulit. Okay po? Click po natin upload accused. Bakit po hindi naman kaagad na upload o unsigned warrant of arrest? Okay po? Click natin. Ito po ngayon. Ito na ngayon ang ipiprint po natin. Okay? Okay? Pwede i-print. Kung may printer po kayo, i-print nyo na kagad. Kung wala sir, download po natin. Kami walang printer ngayon sir. I-download ko muna. Then, save ko. Then, ngayon, kunwari sir, napirmahan na ni Judge. Anong gagawin po natin ulit sir? Ma'am, dito tayo sir. Wala pong upload warrant, kundi upload accused picture. Bakit? Kasi nga po, kung meron, kung wala nga po siyang picture, may time po naman kayo na choose yung checkbox na to para po hindi na kayo mag-upload ng picture. Pero sir, ma'am, kung meron naman pong picture, please do so. I-scan nyo po, isama nyo na po dun sir sa warrant na napirmahan ni Judge. Kasi napakalaking tulong po yan sir sa ating lahat, sa amin din, especially po sa law enforcer natin, para ma-identify po yung mukha ng ating suspect kung meron man. Kung wala, ay wala naman po kami magagawa dun sir. Okay? Let's say wala. Submit. Confirm. Okay? Eto na ngayon sir. Ngayon, kailangan nating i-upload ngayon yung signed warrant of arrest. Nasaan ngayon sir? Action ulit. Na-scan nyo na. Okay? Na-scan nyo na po yung ating warrant of arrest. Okay? Ito ngayon sir, si Mark Allen Raimundo. Click nyo yan. Upload signed warrant. Okay? Saan po nakalagay yon? Kung sa USB man o ano man, o di ilagay po natin. Ayan po siya. Kunwari pirmado na po ni Judge. Submit. Confirm. That's the time sir ma'am na mapupunta siya from dito sa unsigned warrant, mapunta dito ngayon sir sa signed warrant of arrest. Nasaan na siya? Ayun na po. Ayun na, walo yun. Kanina sir, tingnan natin, ito yung 8 sa warrant of arrest na for signature ni Judge. Tingnan natin. Ngayon 7 na. Kanina ay 6 ito, ngayon sir ay 7 na. Why? Dapat 0 yan. Okay po? So itong ating warrant of arrest for signature, dapat po sir ma'am, masiro po natin yan. Dapat po walang laman po talaga. Same thing dito sa for commitment order. As much possible. Pag ginawa ngayon, mapipirman din. Okay po. Ngayon, kung napirmahan naman po, halimbawa, nagawa nyo kahapon, napirmahan po ngayon, sir, ma'am, babalikan lang po natin. Huwag naman po kayo mag-upload, ma'am, ng unsigned. Kasi
Siyempre, pag natanggap naman po namin na walang signature ni judge, siyempre, hindi po siya magiging authentic. Although, meron po siyang QR code. Tingnan natin. Pag bino natin yan, although may QR code siya, unique, kaya lang, Control number. may kulang. Wala pong signed warrant of arrest ni judge. Okay po? Parang lumabas lang po na-create lang po natin yon na wala pong signature ni judge. Kaya sa matter of rule, kailangan ng signature. Okay po? So, ayan. Ngayon, yung inisyu nyo po sa amin ulit, matatanggap ulit po namin. Kung taga Quezon City or taga saan mang lugar po dito sa Pilipinas, rest assured, parang sa isubpina, once na inisyu nyo po sa amin yung subpina, deem served. Parang ganun din dito, sir, sa ating iwaran. Once na sinadmit nyo sa amin, matatanggap po namin. Ang kaigihan lang ngayon, sir, dito sir, sa enhanced e-warrant po natin, sir, ma'am, ay laging outstanding warrant of arrest ang matatanggap ni police. Na yung current setup po kasi namin, sir, ma'am, pagka na-download po namin sa existing e-warrant po namin, ang utos po namin sa mga kapulisan po namin ay huwag silang mag-serve or wag nilang i-serve yung na-download nila sa e-warrant. Why? Kailangan po nilang pumunta kay court para authenticate yung copy ng warrant of arrest kasi hindi namin nalalaman kung na-update nga po yung warrant of arrest. Baka mamaya, bailable, nag-bail na pala direct sa inyo, sir, ma'am, hinuhuli pa namin yung suspect. Ito yung kaigihan naman namin ngayon, sir, dito sa e-warrant po natin. Kasi once na sinabi yung posted bail, nakita po namin sa dashboard, nag-post na, hindi na po namin siyempre hulihin. O na-leap yung warrant of arrest, yun na po yung pinakamabigat. Hindi nga po siya nag-bail. Pero may utos naman po si Judge na i-leap yung warrant of arrest niya. Yung current setup po namin, ma'am, sir, never po namin malaman na nalilip pala yung warrant of arrest ni a certain Juan de la Cruz na accused na hinuhuli pa rin namin. Okay po? So, ngayon, sir, ma'am, siguro, dun po, mayroon po pa po tayo pala itong ibang menu. Sa menu po ng ating warrant of arrest, meron po kayo ditong search warrant. Okay? Sa search warrant, sir, a specific name. Okay po? Pwede nyo pong ma-search. Okay po? Ngayon, ang ma-view nyo po, dito, sir, sa warrant of arrest, sa search warrant of arrest, yung tao lang na may warrant. Okay po? Pero yung mismong warrant of arrest niya, sir, ma'am, ay hindi nyo siya makikita kung hindi naman kayo ang nag-issue. Okay po? Let's say, ang warrant of arrest ni Juan de la Cruz ay galing po sa RTC Branch 1 ng La Union. Okay po? Ang nagbe-verify kayo, sir, Juan de la Cruz. Nakita nyo, ang pangalan niya ay Juan de la Cruz, sir, ay galing sa RTC Branch 1 ng La Union. Kita nyo, sir, na meron siyang warrant. Pero yung warrant per se, na yung form niya mismo, yung hard copy nun, sir, hindi nyo yan makikita. Ang makakakita lang po kung sino ang nag-issue ng warrant of arrest dun, sir, kay Juan de la Cruz. Okay po? So, pero sa searching, masa-search nyo yan nationwide. Okay po? Makikita nyo po yan nationwide. Okay? Ano pa po yung ibang features ng ating okay po? Ano pa po yung makikita nyo ibang features dito sa ating e-warrant? May statistics po tayo. Okay? Sa statistic po natin, pwede nyo pong ma-count kung ilan na po. Okay, yung nga. Pwede nyo pong ma-count kung ilan na po yung e-warrant or warrant of arrest na in-issue po natin sa iba't ibang unit ng PNP. Okay po? Hindi ko po ipapakita muna dito, sir, kasi ongoing po namin ginagawa po yung ibang mga reports nito, sir. Pero, nevertheless, ganito rin po ang makikita po natin sa reports generation po natin sa e-warrant po natin. Okay? Ngayon, makikita nyo rin po dito yung lahat ng status ng warrant of arrest. Kung siya po ba ay unserved pa, ito po ay sa part ni police, hindi pa po na-serve ni police. Ito naman pong nakikita nyo ay lifted, sa part po ninyo to, sir. Kung nilift nyo yung warrant of arrest, ganun din po ang makikita ni police. So, unserved, ma-alarma ngayon si police. Abay, 50 days na. Okay po? Yun yung time na kailangan namin mag-feedback sa inyo na hindi po namin nowhere to be found. Kung 10 days na, kailangan po namin mag-feedback sa inyo. Otherwise, sa dashboard po ni police, sir, itong mga pangalan ng mga suspect na ito, sir, nagbi-blink. Parang po sa ating isubpina,
binibigyan po namin ng warning yung police, yung istasyon, na hanggang ngayon, 10 days na, hindi ka pa nagpipidback kay court kung na-arresto mo ba yan, ano nang status niyan. Okay po? Baka mamaya, nowhere to be found na yan. Okay po? Otherwise, sir, dun ngayon magkakaroon yung aming unit ng police. Kasi nga po, lahat po ng mga guidelines or policies po namin with regard sa lahat po ng pinapagawa namin sa kanila ay may kaakibat po na administrative case. Dito namin sila mamomonitor kung nagtatrabaho bang mahusay yung aming kapulisan, lalong-lalo na po dito sir sa ating mga warrant of arrest na kailangan naming iserve sa mga suspects po natin. Okay po? So dito sir, ma'am, monitored na po namin sila lahat. Parang sa ilisugpi na po natin, yung mga hindi nag-a-attend ng hearing. Ngayon sir, ma'am, monitored na po namin individually yung mga police po namin. Dito naman, monitored namin po sir yung mga units po natin na hindi po gumagawa ng mga actions pagdating po dito sa mga warrant of arrest na in-issue po ng mga korte natin. Rest assured, ma'am sir, na magpi-feedback po kami sa inyo kung ano man po ang action taken po namin, na aresto man yan, hindi naman namin nakita, lahat po sir, ipi-feedback po namin sa inyo. Para naman po kayo na nag-issue ng warrant of arrest sa amin, ng warrant of arrest, ay malalaman po ninyo kung ano po ang ginawa ni police doon sa inisyong warrant of arrest sa amin. Okay po? So, kung yun po yung end ng training po natin, sir, ma'am.